Mabuhay! I'm Janine Junarce from International Tourism Management, major in Travel and Tourist Operations-3. So, tonight I'm going to be with my mother because we will be having a discussion regarding disaster preparedness. I'm going to ask some inquiries for us to plan whenever disaster happens. In 3, 2, 1, boosh! Section 1. Identify potential hazards. 1. What natural disasters are common in our area? Bagyo, typhoon. Ano yung pinakamalalang nangyari sa atin na typhoon, ma? Yolanda. Ano nangyari nun? Alam ko rin Yolante kasi ang lakas talaga ng effect na Antipolo hindi naman ito binabahin. Dahil mataas yung Antipolo. Yung Yolanda na yun, may naapektuhan dito kapitbahay natin dahil sobrang lakas ng ulan, walang tigil, magdamag. Tapos may mga pinahang bahay din dyan. Mas lalo na sa ibang lugar. And also, house fire. Actually, nasunugan na kami way back 2015. And ilang houses na, 15 houses. And, di ba may rin nun, nakuhaan ng buhay. So, ayun yung... May namatay, yung na-stroke dyan sa likod natin. Akala nila nakalabas na nasa loob pala. Na-stroke. Okay. So, yun yung mga common na natural disasters sa area namin. House fire and typhoon. And earthquake, actually, wala naman madalas naman. No, Wala naman. Masyado yung earthquake. Hindi dito Hindi madalas masyado. ang earthquake. Pero din dito, Meron mahina dito, lang. pero may lang. Naramdaman ko rin mahina lang. Ako dito naggamot. Siguro tulog Hindi ako. kasi ako dun sa padero. Kaya naramdaman ko. 2. How would we be affected by each type of disaster? O sabihin natin, i-relate mo, paano na tayo naapektuhan nung bagyo, nung apoy, ay nung house fire nun. Paano? Diba? Ikwento mo yung nangyari nun. Yung pinagsimulan. Dahil hindi tayo ready nun eh. Hindi ready talaga dahil bigla lang yung Biglaan din. papagawa lang ng bahay yung kabila. Dahil sa welding, yung talsik na welding. Yun, nasunog yung kabila, nadamay na tayo. Dahil din, hindi siya fully, yung bahay natin noon, hindi simentado lahat at kahoy pa. Dapat talaga clear ang bahay. Yung slab, ay yung bubong mo, may mataas yung simento. Para hindi kung may masunog naman, hindi papasok sa loob ng bahay. At saka dapat bakal, ganun. Gamit sa bubong. Yung bahay, di ba natin nun, asin, halos lahat. Hala, Ubos talaga. Wala naman tayong natira Dahil na ito. wala Tsara talaga man, natira. ninakaw pa. Ayun, may nagnakaw pa nga. Kaldero. Tapos, grabe. Nailabas ko lang yung ref. Damit, wala. Ubos. Antay tayo ng bigay. Coronation muna nun eh. Ang damit ni Papa ko, bigay yun. Damit niya, bigay. Chinelas ko, ewan. Ang damit mga bigay. Nag-artist sa stage. Section 2. Family emergency plan. 3. What is our emergency contact number and how will we communicate with each other during a disaster? Siyempre, kailangan natin ng communication plan. Emergency contact number. So, ang magiging plan natin ito, alamin natin yung contact number ng isa't isa. Ganun naman. Kaya nga may cellphone eh. Tapos dapat meron tayong communication plan nun. Tulad nga nun sa RMSS book wherein we input all our contact numbers para in case of emergency. 4. What are the safest evacuation places near our home? Court. May court. Mga school. Tayo naman, hindi naman natin naranasan yun. Pero yung iba, nag-evacuate siya sila sa yung mga nasa lantatala ng Antipolo. Matibay naman yan. Matibay na, di pa naman natitibag. Maganda naman, may bubong naman yan. 5. Where is our designated meeting point if we get separated? Dapat may naiisip ng bawat isa yun. Saan kaya sila pwedeng na wala ng contact, halimbawa lang? Magandang sa barangay. Marunong ka manghiram ng cellphone ng iba. At alam yung kabisado yung contact numbers. Malapit po yung court, school, and barangay dito sa amin. 6.
Who will be in charge of gathering essential items? Water, food, first aid kit. Wala kuya mo. Yung mga lalaki naman eh. 7. How will we let our loved ones know we are safe after a disaster? Tulad ng nabanggit namin, we will be having a communication plan. Kung nasa nandun yung mga contact numbers namin. Tapos ayun nga, pag nag-separate kami sa barangay, pwede kami mag-meet doon para makitawag. That's why it's important malaman yung contact numbers. 8. How will we reconnect if we get separated during a disaster? Yun nga, yun. Yun nga, meeting Hindi point. na madaling. Police station, barangay. Ayun kasi ano. Pero pinakamalapit is barangay. Kasi may mga ano yan sila na pwede ka nilang kontakin. Section 4. Conclusion 9. What are the most important things we need to do to prepare for a disaster? Grocery, kailangan may bigas. Grocery, mga dilata, mga kamunan, mga isipong kit. Ang priority is food talaga. Siyempre, first aid kit din. Gas, first aid kit. Tubig. Kailangan may tubig na malinis. 10. Discuss the importance of having a family emergency plan. Kailangan ko nanonood ng balita para makapagplano. Kasi kung hindi mo naman alam na may parating na disasters, hindi mo alam kung paano magplano. Kung may parating na barko, pwede ka na magbili ng kaunti. Kain. Ang baryo naman 3 days. Tapos na. O pwede ka na mamili ng tatlong araw, 4 na. Ng pagkain, ulam. Mga importanteng kailangan sa araw-araw. So, bakit siya importante ang pagpaplano? Para hindi na lumabas. Para hindi, Hindi para lumabas ng bahay, ready din. para kung malakas ang ulan, ma-distraction. Thank you, our guest, sa pagsagot. At sa batang to, na makulit. Thank you so much and good night. Adios!